Naalimpungatan si JC nang may tumatapik sa pisngi niya. Ang ganda pa man din ng panaginip niya. Nakatabi niya raw si Hadriana at nakaunan siya rito habang nakayakap. Kung sino man itong istorbo, makakatikim talaga sa kanya. Bahagya niyang iminulat ang mga mata. Bumungad sa kanya ang nakangiting muka ni Hadriana. Muli niya tuloy pinikit ang mga mata. Namamalik mata na yata siya eh. Hey, sleepyhead, wake up! Kailangan mo nang kumain at uminom ng gamot para gumaling ka. Huwag kang pabebe dyan. Alog nito sa kanyang balikat. Napabalikwas tuloy siya ng bangon, pero napangiwi nang maramdaman ang sakit ng ulo. Ayan, bakit kasi kailangan pabigla-biglang babangon? Ay nako! Rinig niyang sermon nito. Bahagya niya muling iminulat ang mga mata. Nakita niya itong may kinuha sa mesa at ngayon ay pabalik na sa kanya. Naka-uniform pa to. Hindi pa naginip ang lahat. Naalala niyang pinapunta niya ito. A penny for your thoughts? Taas kilay nitong tanong habang hawak-hawak ang tray na may umuusok na lugaw. Napangiti na lang siya. Napakataray talaga ng mahal niya. Bigla siyang natigilan. Ano raw? Tama bang sinabi niya? Mahal? Kailan pa? Tama na muna kakaisip. Baka dumugo ang makitid mong utak. Ngising wika nito na ikinataas ng kilay niya. Aba, may pataas-taas kilay na tayo ngayon na. Mukhang gumagaling ka na. Pwede na ako makauwi. Salamat naman. Pagkasabi nun ay nilapag sa harapan niya ang tray na daladala. Umubo siya ng ilang ulit at pinalungkot ang muka. I'm still sick. Please stay. Lambing niya rito. Nakita niyang natigilan nito. Bumabait ka pala kapag nagkakasakit ka, no, JC? Saka hindi ako nurse. Irap pa nito bago umupo sa tabi niya. Kaya mo naman sigurong kumain, di ba? Umiling siya. Subuan mo na lang ako. Saka ano yan? Lugaw lang, di mo pa alam? Saan planet ka ba galing? Inis nitong turan. Inaasar niya lang naman ito eh. Pikon agad. Sino nagluto? Huwag ka na maraming tanong, kumain ka na nga. Tinutok nito ang isang kutsara na may laman sa bibig niya. Mabilis naman niyang sinubo yun. Pero halos mapamura siya sa init. Sinamaan niya ito ng tingin nang makahuma siya sa init ng lugaw sa bibig niya. Habang si Hadriana ay pinipigilan naman ng matawa. Pero mukhang hindi na nito kayang pigilan at ayun, tumawa ng pagkalakas-lakas. Parang witch kung tumawa. Sorry, nakalimutan kong mainit. Tawa pa rin ito ng tawa. Nakalimutan? Kita mo umuusok? Sinadya mo lang. Kung ayaw mo nandito, pues mag-resign ka na rin. Sabay irap niya rito. Masyado ka talaga suplado. Ito na blow ko na po. Napangiti siya nang hinipan nga nito at tinikman pa kung di mainit bago inilapit sa kanya. Sunod-sunod na ang pagsubo nito sa kanya. Masarap. Sino nagluto, baby girl? Ang sarap pakinggan kapag tinatawag niya tong baby girl. Hindi naman siya sinasaway nito kaya pinagpapatuloy niya. Ako, simple nitong sagot. Here, inumin mo na tong gamot para gumaling ka na. Ayokong mag-alaga ng isip bata. Napailing na lang siya bago kinuha ang binibigay nitong gamot at tubig. Magaling ka palang magluto. Pwede ka nang mag-asawa. Wika niya rito. Kinuha na nito ang tray sa harapan niya at itinabi muna sa lamesa. Ikaw pwede ka na rin mag-asawa? Balik tanong nito habang nakatingin sa kanya. Napangiti siya. Huwag kang ngingiti-ngiti dyan. Baka mahulog. Ang pangit mo makangiti. Para kang manyak sa kanto. Natawa na lang siya sa sinabi nito. Nakaramdam siya ng antok. Kakagising niya lang pero parang gusto niya ulit matulog. Epekto siguro ng gamot. I wanna sleep, baby girl. Malambing niyang wika rito. Tabihan mo ko ulit, please. Nagpapi-ice pa siya rito. Akala mo sinong maamong tupa ngayon? Dapat binidyohan ko to para kapag nag-aladragon ka ulit, may isusupalpal ako sa'yo. Ang daldal talaga. Humiga na siya dahil inaantok na talaga siya. Naramdaman niyang tumabi ito sa kanya, kaya mabilis niyang kinuha ang kamay nito at ginawang unan. Ewan niya ba? Ang sarap lang sa pakiramdam ng ganitong posisyon. Baby girl, inom ka ba? Wala sa sariling tanong niya rito. Hindi, sagot nito.
Baby girl naman, dapat ang sagot mo, bakit? Inis niyang saad dito. Ang daming arte, nagkasakit lang. Oh, bakit? Napangiti siya, di talaga siya matitiis nito. Kasi nakaka-addict ka. Tumingala pa siya para makita ang reaksyon nito at nagkasalubong ang mga mata nila. Kita niya na namula ang mga pisngi nito. Kinilig ang baby girl ko. Hindi no! Matulog ka na nga kung matutulog ka. Ang dami mong alam. Umiwas ito ng tingin na lalong nagpangiti sa kanya. Isiniksik niya ang muka sa may leeg nito. Nakakaadik ang amoy nitong mala strawberry. Niyakap niya rin ang isang braso sa bewang nito. Maya-maya, naramdaman niya ang pagsuklay nito sa kanyang buhok na mas lalong nagpapagaan sa pakiramdam niya. Bago siya tuluyan dalawin ng antok, ay narinig niya itong may sinabi. Pero hindi na malinaw sa kanya. I love you. Hindi napigilang sambitin ni Hadriana habang sinusuklay ang buhok ni JC. Wala siyang narinig na reaksyon kundi ang pagpantay ng paghinga nito. Ang malas naman mukhang nakatulog na. Pero ayos lang, marami pa namang pagkakataon. And she will not accept defeat. Not this time. By hook or by crook, he will be mine. Napangiti siya. Ang sabi ng mayordoma ay bukas na raw makakauwi ang parents ni JC. Kaya nagdesisyon siya na dito na lang din matulog para maalagaan niya ito hanggang sa paggaling. Tinawagan niya nga si Mickey kanina at nagsabi rito. Ano pa nga bang aasahan niya sa kapatid? Ang sabi, gahasain niya raw pero dapat may level muna raw. Mukhang meron naman na. Level 1 na dahil bumait na ito sa kanya. Palagay niya level 2 na kasi ito nga nakayakap na. Level 3 is in the process. And that's being his girlfriend. Oh, kayo, lagyan nyo din na label bago ipapapang cherry. Char. Anong connect? Wala lang, para masaya. Nababaliw na talaga siya. Pati sarili niya kinakausap na niya. Maingat muli siyang tumayo para ihatid ang tray sa ibaba at kumain. Pagkatapos niya kumain, aakyat na sana siya sa taas nang makasalubong niya si Manang Nena, ang mayordoma ni na JC. May daladala itong 2 paper bag. Ito pinabibigay ni Ma'am Clarissa para raw sa iyo to, iha. Inabot ni Manang ang paper bag sa kanya na kinuha niya naman. Akala ko po bukas pa sila uuwi. Dumating na po ba sila? Naitanong niya rito. Hindi pa, iha. Ipinahatid lang sa driver yan. Nang malaman na pumayag kang magpalipas ng gabi rito para mabantayan si Juan Carlos. Paliwanag nito. Napatango na lang siya. Damit siguro to. Ang bait talaga ng parents ni JC. Nagpaalam na siya rito na aakyat na at baka magising pa si JC at hanapin siya. Pagkapasok sa silid ay binuksan niya agad ang paper bag. Napanganga siya sa nakita. Isang red sleeveless na dress na may 2 pares ng underwear at isang 2 inches na sandals na alam niyang mga branded. Napadako siya sa isang maliit na paper bag. Napapikit na lang siya pagkakita rito. Isa itong red silky nighties na manipis lang ang tela. Panigurado bakas ang kanyang kahubadan kapag sinuot ito. Hindi man yata lalampas sa tuhod niya. Napailing na lang siya. Mukhang gusto talaga ng mami ni JC na gapangin niya ang anak nito. Hindi niya na sana isusuot yon dahil masyadong daring. Baka isipin pa ni JC na inaakit niya to. Bakit? Hindi ba? Paano kayo makakarating sa level 3? Sulsol ng isang bahagi ng isip niya. Napabuntong hininga na lang siya. Sayang naman kung hindi ko isusuot. Bahala na? Kinuha na niya ang damit kasama ang isang pares ng underwear at nagtungo na sa banyo para maligo. Naalimpungatan si JC. Babangon na sana siya nang maramdaman na may nakayakap sa kanya. Pagtingin niya ay nasilayan niya ang napakagandang mukha ni Adriana. Tulog na tulog ito habang nakaunan sa kanya at nakayakap ang isang kamay nito sa bewang niya. Napatingin siya sa oras sa may bedside table sa kama niya. It's almost 4 a.m. Napasarap pala talaga ang tulog niya. Kung sa bagay, may katabi ka ba naman na maladyosa, hindi ka pa mapapanatag? Pinagmasdan niya ang mukha nito. Grabe, sobrang amo ng muka.
Huwag lang magigising dahil nagiging tigre to. Napangiti siya nang maalala ang pag-aasikaso ng dalaga sa kanya. Napakagago nga niya kung papakawalan pa rin ito. Dapat nga magpasalamat pa siya, di ba? Sa ngayon, ayaw niya na munang isipin yun. Ang importante ay kasama niya to. Sa paglayo niya ng halos 1 linggo ay tuluyan na niyang pinakawalan ang sarili sa nakaraan. Kung dumating man ang araw na maalala niya to, ayos lang, pero mananatili pa rin ito sa nakaraan. Sa ngayon, ang kasalukuyan ang aalalahanin niya at ang babaeng nasa tabi niya. Kung sino man ang Miko o Miki na yon ay sisiguraduhin niyang mawawala sa landas niya. Bahagya itong gumalaw kaya naalis ang kumot na nakatakip dito. Napaawa ang bibig niya nang makita ang suot ni Adriana. Shit! Wag muna, manliligaw muna ako. Litaw na litaw ang mayayaman nitong dibdib na walang suot na bra. Ano pa kaya ang nasa ilalim nito? Naramdaman niya ang pag-flag ceremony ng kanyang junior. Napapikit na lang siya upang pakalmahin ang alaga. Napakislot siya nang maramdaman niyang may lumapat sa ibabaw ng alaga niya kaya napadilat siya. Nakita niya ang kamay ni Adriana. Napadako tuloy ang tingin niya rito. Mahimbing pa rin naman ang tulog nito. Fuck! Mahina niyang mura at bahagyang inangat ang kamay nito upang ilayo kay Junior. Pero tila may sariling isip ang kamay nito na hinila at ibinalik sa kanyang Junior. Subukan mo lang na ibang lalaki ang nasa panaginip mo at papasok ako dyan para itapon kung sino man yan. Pumikit siya at nagsimulang magbilang hanggang 5. Kailangan niyang magtimpi. 1, 2, 3, 4. Bago pa siya makalima ay may dumampi na sa kanyang mga labi. Pagkadilat niya ay mukha ni Adriana ang sumalubong sa kanya. He saw lust in her eyes. Ginalaw nito ang mga labi at hinila pa ang batok niya para idiin ang labi nito sa kanya. Kapwa nila habol ang hininga ng maghiwalay. Tanging mga mata nila ang nag-uusap na tila nagkakaunawaan. Napakagat labi ito na mas lalong nagpasabik sa kanya, kaya muli niya itong sinunggaban ng halik. Halik na mapaghanap. Parang ngayon lang siya nakahalik. Sobrang sarap ng mga labi nito na tila mas lalong nagpapabaliw sa kanya. Bumaba ang halik niya sa may leeg nito, patungo sa may punong tenga at kinagat-kagat pa yon na nagpainit lalo rito. I want you now, baby girl. Mapang-akit na boses na wika niya rito. Akala niya ay okay na, pero bigla siya nitong tinulak palayo, kaya takang-taka siyang tiningnan nito. Baby girl, why? Nalilito niyang tanong dito. Nakaluhod na siya sa harapan ng dalaga. Iniwas nito ang tingin. May sakit ka, JC. Baka lumala ang sakit mo eh. Nahihiya nitong wika. Napangiti na lang siya at iniharap ang mukha nito sa kanya. I think you'll be my medicine, baby girl. Dinilaan niya ang itaas na labi at tiningnan ito ng nang-aakit. Ang pangit mo? Natatawa nitong sabi at hinampas siya sa braso. Nagulat naman siya sa sinabi nito. Siya? Pangit? Grabe talaga ang babaeng to. Baby girl, inaakit kita tapos ganyan sasabihin mo? Ako pangit? Paano mo ako nagustuhan? Naiinis niyang sambit dito. Tumawa lang naman ito. Puro ka kasi kalokohan. May nalalaman ka pang I will be your medicine. Wala ka na bang sakit? Sinapo nito ang kanyang noo. Oh, mainit ka pa eh. Sabay simangot. Baby girl, hindi sakit ang dahilan nito kundi ito. Sabay nguso niya sa kanyang junior na nakabukol na talaga. Nasundan naman nito ng tingin ang nguso niya. Nakita niyang nanlaki ang mga mata nito. Parang ngayon lang nakakita. Baby girl, please. Pagsusumamo niya rito. Pero kung di ka pa ready to make love to me, ayos lang. Humiga na siya sa tabi nito. Pero paano yan? Hindi ba masakit ang puson mo? Tanong nito. Siyempre baby girl, sobrang sakit. Pero ayaw kita pilitin. Malumanay niyang wika rito. Tumagilid siya ng higa paharap dito. Ganon din ang ginawa nito kaya magkaharap na sila ngayon. Pareho ring nakatukod ang isang kamay nila upang suportahan ang kanilang mga ulo.
Hindi niya napigilang tingnan ang bandang dibdib nito na labas na ang punong dibdib. Napalunok siya. Siya na mismo nagtaas ng kumot upang takpan yon. We can do it. Yun nga lang, ano munang label natin? Napatingin siya rito dahil sa sinabi nito. Label? Wala sa sariling tanong niya. Yes, label. Like, ano? Friends with benefits? Pero ayoko yon. Or fuck buddy? Ayoko rin yon. Napakunot-noo tuloy siya sa sinabi nito. Or last is yung in a relationship like boyfriend-girlfriend. Oh, I see. Nang maintindihan ang gustong iparating nito, inalalayan niyang umupo ang dalaga. Ganon din siya. Nagtataka itong tumingin sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Will you be my girlfriend? Seryoso niyang tanong dito. Kita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Well, gusto ko sana ligawan ka muna pero dahil binigyan mo ko ng choices na wala naman talagang pagpipilian, mas pabor sa akin. Pero don't worry baby girl, liligawan pa rin kita kahit tayo na. Gusto ko lang masigurado na wala nang lalapit sa'yo na iba. Mahaba niyang paliwanag dito. Mababakas pa rin sa mukha nito na tila sinusuri siya kung nagsasabi ng totoo. Okay, I know I've always denied that I'm attracted to you. But the truth is, I am. The first time I laid my eyes on you, I was already attracted. Pero pinigilan ko, lalo na nang napabalitang lesbian ka. Then, you confessed that you like me and that you're a real woman. Bagya pa siyang natawa nang maalala ang kalokohan nito. I am in the stage of in denial. Sabi mo nga, pinapamukha ko na ayaw ko sa'yo, pero iba ang kinikilos ko. Until that last encounter we had, yung sinermonan mo ko, that day I realized something. Nakita niya ang namumuong luha sa gilid ng mga mata nito. Mabilis niya yung pinunasan. Nang hindi ako nagparamdam, inayos ko ang sarili ko. Nag-mountain climbing ako. Doon ko nilabas lahat ng gumugulo sa akin. Gusto ko kasi pagbalik ko yung wala na akong iniisip para sa'yo. Kaya ka pala nagkasakit? Akala ko naman inubos mo ng pasukin lahat ng butas. Singit nito na ikinatawa niya. Baby girl, ganun talaga tingin mo sa akin? For your information, simula nang makilala kita, never na ako pumasok ng ibang butas. Napahawak siya sa tagiliran ng kurutin nito yun. Puro kakalokohan. Kinuha niya ang mga kamay nito at pinaloob sa kanyang mga kamay. Hindi man ako magiging perfect boyfriend, pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maging karapat-dapat para sa'yo. Tuluyan ng pumatak ang mga luha nito. Hush baby girl, don't cry. Pagpapatahan niya rito, yumakap ito sa kanya. Make sure lang, dahil ipapakain kita sa alaga kong leon. Meron ba? Gusto mo ikaw ang almusalin niya? Pananakot nito. Oo na, meron nga, sabi ko. So, you're my girlfriend na? Pagkumpirma niya rito, tumango ito at humiwalay sa pagkakayakap sa kanya. Tinitigan siya nito. I'm yours and you're mine. Pagkasabi nun ay ito na ang tumawid sa pagitan ng mga labi nila. This time, their kiss is so passionate. May pag-iingat niyang inangkin ang labi nito, ang labi ng kanyang kasintahan. Kapwa sila naghahabol ng hininga ng maghiwalay. Tinitigan niya si JC, the man she loves. Take me now, baby boy. Paggaya niya sa tawag nito sa kanya. Kinagat niya pa ang ibabang labi upang akitin nito lalo. She's ready to surrender. Level 3 na eh! Kita niya na nag-apoy ang mga mata nito. Walang sabi-sabing hinalikan niya muli ito.